Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit luma na ang iyong sasakyan, kapag ka gusto mong pagandahin at gastusan mo ng kaunti, siguradong makakabighaning muli ang iyong sasakyan na tulad nito, isang Isuzu Highlander. Mga kapatid, tignan nyo ang komersyal noong araw kung saan ito ay pinasikat ni Edo Manzano. Direct injection means more pull, more torque, more speed, and fuel efficiency. Unmatched diesel engine performance. Isuzu Direct Injection. It's hot. Mga kapatid, wala ka nang mapapanood ng mga ganyang TV commercials tulad nitong napanood nyo, si Edo Manzano. Ngayon, ang halos mapapanood nyo ay puro nasa YouTube na lamang. Tignan nyo yung mga commercials nung araw. Kapag yan ay kinomercial ng mga artista, talagang lumalakas ang benta ng mga sasakyan. Sa ngayon kasi, sa sobrang dami ng mga sasakyan, yayaman ng mga TV stations kung lahat yon ay gagawa ng mga TV commercials. Kaya lang, napunta lahat sa YouTube. At maraming mga YouTubers ngayon, maraming mga vloggers ngayon, ang gumagawa ng mga ganitong diskarte. Pero, kung meron mang pinakamagaling na vlogger or vloggers akong kakilala, syempre walang iba, kundi ang aking ninong, Auto Review, Ron De Los Reyes. Ay, Kuya Ron De Los Reyes, kumusta ka po? At siyempre, yung pangalawang vlogger na artista rin na magaling, JDM number 1. Shout out po sa'yo, Kuya Idol Ramon Bautista. Sana pumunta ka po rito. Okay mga kapatid, ito tignan nyo, lumang Isuzu Highlander. Binigyan natin ng panibagong treatment. Nilagyan ko po ng steel bumper at pinalitan natin yung mga gulong. Ayan. Ito po ay naka 31 inches na nagulong, yung laki niya, at pinalitan ko yung kanyang dating mga steel rim, ginawa na po natin itong mag wheels. At nilagyan ko rin po yan ng mga stepboard, at ito po ay naka-body lift ng 4 inches. Ngayon, mga kapatid, kaunting gastos ni Kuya Reynaldo Dizon sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Nangyari ang lahat ng ito nung mayroon akong ibinlog na narinig niya na lahat ng pyesa na pang-ilalim nung Isuzu Crosswind na yon ay ibebenta nung may-ari at pwedeng gamitin sa Isuzu Highlander. Mga kapatid, ito na po yung mga pyesa na tinanggal dito sa Crosswind na to. Hindi po ito pang surplus. Ito po ay nabili na ni Sir Reynaldo Dizon diyan sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Nung napanood niya po yung nakaraang vlog ko, ay tinawagan niya kagad ako kinabukasan at siya na raw po ang bibili nung lahat ng mga pyesa na to na tinanggal dito sa XT. At ikakabit po yan sa kanyang Highlander na Isuzu. Napanood po yun ni Kuya Reynaldo Dizon. Kaya po, dinala niya kagad dito sa Autorans yung kanyang sasakyan, itong Isuzu Highlander na SL na to, at inilipat ko pong lahat yung gamit na mula doon sa Isuzu Crosswind na XT na yon. At ipapakita ko po sa inyo mamaya yon. At ito na nga po, ito po ay dating 4 stud, 4 ang tornilyo niya. Alam nyo naman po, yung may mga Highlander nung araw, no? Dating 4 stud to, ngayon ay 6 studs na. Siguro ang kulang na lang dito ay repainting, no? Mahilamusan to. Magmumukha itong Pajero na Exceed. Kasi ang Isuzu Highlander, talagang pag na-set up mo to, ay magmumukha na itong Pajero. Ngayon mga kapatid, ang kagandahan dito, itong Highlander na to, mabilis talaga to. Kaya doon sa commercial ni Mr. Edo Manzano, talagang matulin yung mga Highlander. Talagang hindi naman naabot yung mga modelong crosswind dito eh. Kasi bakit po?
ang injection pump, no, yung kanyang plunger, nitong Isuzu Crosswind na to, although sila ay parehas na 4JA1 ng makina nung modelo, mas malaki po ang plunger nung nakakabit ditong doon sa injection pump. Kaya mas malakas talagang bumuga ng diesel. Medyo maselan nga lang siya. Kaya yung iba, nagkakamali, pinipihit yung adjuster doon sa injection pump. Kaya umuusok. Tapos mga kapatid, ang original po kasi na tire size ng mga Isuzu Highlander ay 14 yung kanyang rim. Yung kanyang steel rim. Kaya mabibilis po yun. The more na lumiliit po ang gulong mo, mas maliksi po yan kapag inaarangkada mo. At dahil na nga po ito ay 2.5 liter din, yung makina nito, ang kanya naman pong differential ratio ay 3.9. So ganun siya kabilis. Talagang match na match po yung gulong niya, yung 14 doon sa 14 mags, doon sa kanyang differential na 3.9. Ngayon, nagbago po yan pagpasok nitong mga sumunod na modelo. Naging crosswind na yung body, pero Highlander pa rin yung makikita nyo nakatatak dito. Ibig sabihin nun, ang nabago lang doon halos ay yung body. Pero yung makina nun, the same pa rin, pati yung injection pump, pati yung mga gulong. Habang lumilipas kasi ang panahon, ang buong mundo ay nag-a-adapt sila kung ano ang dinidikta nitong US at nitong Europe. Sa EU, dinidikta nila na dapat makaalpas tayo, no, mabawasan yung mga usok or laso na ibinubuga ng mga sasakyan, lalong-lalo na itong mga lumang sasakyan na to. Kaya po mga kapatid, umikot ang panahon doon at itong si Highlander talagang naiwan na to. Hindi po ito nakaabot sa Euro 2 compliant man lamang. Habang umakyat po kasi yung compliant na yan sa Euro, naiiwan po talaga itong mga lumang mga sasakyan. Tignan niyo po ito. Napakakapal po ng body ng Highlander. Kaya nung nilalagyan namin to ng snorkel, hirap na hirap yung nagbubutas kasi sobrang kapal. Pero yung mga sasakyan ngayon, maninipis na yung mga kaha. Kasi nga, kailangan gumaan. Kailangan makatipid sa fuel. So, maraming dapat matipid, pati yung mga gulong. Kailangan magaan ang body mo para hindi ka rin malakas sa gulong, hindi ka rin malakas sa preno. Maraming connection yan. Dahil the more na malakas ka sa preno, yung mga napupulbos na mga brake pads na yon, yung mga friction materials na yon, sumasama yan sa hangin. Mga particle matters yan. Yan ay nagdudulot din ng pollution. So, saka natin pag-usapan, napakaraming usapan po niyan. So, itong Highlander, although luma na siya, pero ang gusto ni Kuya Ray Dizon, gagamitin niya ron sa farm, itong kanyang sasakyan na to. Kaya kung makikita niyo mga kapatid, ito po ay naka-mud tires. Ayan. Naka-mud tires siya, tapos ito nga, nilagyan ko na rin ng stepboard. At samahan niyo ako ng konti dito sa likod. Ayan. Medyo madilim lang. Ito po ay nilagyan ko na rin ng lagayan ng spare tire. So, ito na po yung lagayan ng spare tire. So, matibay po yan. Hindi na kailangan kukunin mo sa ilalim yung gulong. Nandito na po siya. Okay, balik tayo rito. Mr. Cameraman, ang aking junior. Si Randy RJ. So, dito po ay naka-steel bumper pa rin to. At ito nga po, nilagyan ko ng snorkel. Ang snorkel po, ang pinakatrabaho niya ay magbigay siya ng fresh air papasok doon sa intake manifold, makahigop ng fresh air para makabawas din po ng usok. Dahil kapag ka nare-restrict yung hangin na pumapasok, umuusok po yung kanyang exhaust dahil hindi nagpapantay yung pasok ng hangin at yung buga ng diesel. Ito, mga mano-mano pa to, hindi pa to the computer or electronics. So, kung ano talaga yung bigay ng diesel na yun, fix na yun, paano ko nababawasan yung hangin? Kaya, ang gamit po ng snorkel na to ay magbigay ng fresh air. Hindi po ito ginawa para ilusong mo at ilubog mo sa tubig. Hindi po ganun yun. Yun talaga ang trabaho niya. Magbigay ka ng fresh air, yung malamig na hangin, dahil the more na malamig yung hangin na papasok, mas condense yun, mas makapal. Okay? So maganda yun kapag pumasok na doon sa combustion chamber, maganda yung fire. Mababawasan din yung misfire. Mababawasan din yung fuel knock. So yun po ang gamit nitong snorkel na to. Hindi po ito pang lusong, pang ilulubog nyo sa baha. Hindi po. Okay, ito na mga steel bumper na to, kumpleto na rin po ito, may fog lamps na yan. Hindi po ako naglalagay ng mga makakapal na bakal, yung mabibigat na mga flat sheets. Hindi po ako naglalagay nun. Ito ay 2 mm lang po ito na yero na ginagawa namin, pinafabricate namin para hindi na makadagdag ng bigat sa sasakyan. At hindi po makadagdag din ng konsumo sa fuel. Nung lumabas
Yung mas magandang modelo nito, yung mas mataas na variant, yung Isuzu Highlander na Extreme. Nako, pumatok din yun. Marami pong bumili nun. Yun nga lang, medyo humina na. Kasi nga po, pinalitan na nila yung mga gulong nun, nilakihan na nila. Nilagyan na nila ito ng 22570 R15 na gulong, pero hindi naman sila nagpalit ng ratio sa differential. So doon na po nagkaroon ng problema yon at mas lalo pa pong bumigat ang kaha niya. Ang maganda lang doon mga kapatid ay yung forma talaga, pati yung interiors noon, napakaganda, yung Extreme na yon ng Isuzu Highlander. Pagkatapos naman noon ay lumipat na po yon sa Isuzu Crosswind. Isuzu Crosswind XUV. Leave all the others behind. Ito na po yung Crosswind. Yan. So mga kapatid, yung sinasabi ko po sa inyo na lahat ng pangilalim ay inilipat dito sa Highlander na to, ito po yun. Ang may-ari naman ito ay si Kuya Cesar. Hindi po yung si Kuya Cesar na nasa radyo ha. Si Kuya Cesar Gramata, taga Pangasinan, pero ngayon ay nasa US po siya. So, pabalik-balik lang siya, US-Pilipinas, dyan nga po sa Pangasinan. At ito nga pong huli, dahil napanood po tayo, nakita po tayo sa YouTube, itong Autorance, at ipinagawa po niyang ganito. Double wishbone, itong kanyang XT na 2011. Yan. Ito po ay yung pinakahuling modelo na ng Isuzu bago ito nawala. Kasi ito ay naka-EGR na, naka-turbo na rin po ito. Itong gawa namin na steel bumper, ayan, tingnan nyo po, naka-dual fog lamps po siya kasama yung LED. Tapos mga kapatid, ito po ay pinalitan na rin namin siyempre ang gulong. Ito po ay naka-size 33 na gulong. Bago po lahat to, naka-Teramax Cylon po siya. Ayan, mula kay Sir Angel Tuyugon. At nagpalit na rin po tayo ng steel rim, no, ROH. At ganun pa rin, nilagyan ko po ito ng snorkel. Mga kapatid, ang trabaho naman talaga ng snorkel ngayon dito sa Isuzu na to, ito po kasing Crosswind, stock na po siya, itong mga huling modelo ay nakaturbo na. So alam nyo naman, ang turbo talagang umiinit, yung inilalabas na hangin yan, yung compressed air niyan, yung boost niya mainit yun. Kaya minsan nagkakaroon ng misfire. Lalong-lalo na dito sa Crosswind, ito po kasi ay walang intercooler. Ang trabaho ng intercooler, palamigin niya, yung compressed air na yon, yung boost air na yon, papasok sa intake manifold, papasok dun sa chamber. Kung wala kang intercooler, mainit yun. Kaya nagkakaroon ng misfire. Itong Crosswind, hindi ito nilagyan ng intercooler. Medyo natipid doon sa angulo na yon. Kaya ako naman, maglalagay ako ng snorkel para makahigop ito ng malamig na hangin at pagpasok doon sa turbo, sa impeller, pagpasok doon, ang lalabas ay hindi na ganun kainit dahil malamig yung kanyang nahihigop. So, yun naman po ang trabaho nitong snorkel dito sa Crosswind na to. Kasi mataas na to eh. Kung tutusin, hindi na to lulubog. Kung baha lang ay hanggang bewang. O, tignan nyo. Hindi na po lulubog yan. Huwag nyo lang tignan yung tiyan ko po. Okay. Pero bakit naglagay ng snorkel? Baka sabihin nyo, OA. Hindi po. Ito ang trabaho nun ay para mapalamig yung hangin na papasok sa inyong makina. So, ang pangilalim po nito mga kapatid ay Isuzu rin, original. Wala kaming kinalsuhan dito. Hindi kami nag-body lift dito. Isuzu na van ang kinakabitan po nito. Hindi siya masyadong sumikat dito, pero ito ay sikat na sikat sa Japan, yung suspension na ginagamit namin dito. Original na Isuzu van po yon. Kinukuha namin yung mga suspension parts na yon. Halos ipinapatong ko na lang itong chassis ng Crosswind. Kaya ayun po, wala kayong makikitang halos conversion doon na pinutol, dinugtungan, wala po. Ito po ay double wishbone, ibig sabihin yung sa baba, wishbone siya, yung itaas wishbone din. So ang wishbone ganyan. Okay, so hindi katulad nung lumang Crosswind, single lang siya. Kaya pag naglagay ka ng malalaking gulong, nahihirapan. Pag tumakbo, hindi siya ganun ka-stable. Ito po ngayon si double wishbone namin na ikinakabit ko po rito, talagang matibay. Wala kaming pinuwersa doon at ito po ay naka-coil spring na. Hindi po ito gumagamit ng torsion bar. Tingnan po, oh.
I-compare nyo po dito sa isa. Ito po yung isa. Gagawin din po namin ito na ganyan. So ito ay magdo-double wishbone na rin po kami. Dito po ay drop kit. Papalitan ko po lahat yan. Babaguhin ko. Kasi hindi siya stable. So gagawin po natin ganito. Okay. At nilagyan ko na rin po ito ng rack and pinion. Hindi na rin po ito naka-gearbox. Kaya ang pihit mo sa manibela dito, 0-0. Walang wego. Sa rack and pinion, pag nagkaroon ng wego, merong problema. Pwedeng may problema ang rack end mo, pwedeng may problema ang tie rod mo, at iba pang mga steering parts. Kaya po dito, kung naka-rack and pinion ka, pati yung mga sasakyan nyo na nandyan ngayon sa mga garahe nyo, na mga modelo, lahat yan rack and pinion. Kapag yan ay nagkawego, may problema. At ang ginamit ko pong rack and pinion dito, brand new, yung ginagamit sa Mitsubishi Montero. Brand new po siya. Malaki yung rack and pinion. Kaya po talagang very stable siya at talagang matibay. Kahit lakihan mo yung mga gulong na nakakabit dyan, kayang-kaya po nung rack and pinion na inilagay natin. Okay lang din po sana kung gagamit ako ng galing sa D-Max. O baka mamaya mag-isip kayo, ba't hindi mo na lang D-Max ang inilagay mo? Total, isuso na lahat yan. Ba't sinamahan mo pa ng pang Montero? Okay po yun, sana. Gumamit na ako nun. Kaya lang, walang repair kit, walang mabili. Kaya kung kayo ay magko-convert o yung mga magkakaroon ng idea, dahil ibinigay ko na po sa inyo kung ano yung ginagamit ko dito, huwag kayong bibili ng Pandimax, wala po repair kit yan. Lugi kayo. Kapag nasira, talo kayo. Okay, tignan nyo rin po yung gilid nito, mga kapatid. Nilagyan din po namin to ng stepboard. Ayan. At meron tayong jaos. Alam mo naman dito sa Pilipinas eh. Nilagyan ko na rin po ito ng lagayan ng spare tire. Para kung halimbawa magte-trail ka, hindi mo na kukunin sa ilalim yung iyong spare tire. So lahat po yan ay kasama doon sa aming mga ginagawa. Yung differential ko dito 4.8 na. At ito po ay naka-disc brake. Kaya ito pong crosswind na to, all-wheel disc brake po ito. Malakas ang preno nito. Dahil nga sa malaki na yung mga gulong, kailangan mo ng malakas na preno. O baka may magtanong sa inyo, ano yung ginagamit kong differential? Pajero po yan. Kung bumibili ako ng mga differential ng Pajero dahil iyon ay disc brake na. Kaya kahit saan ka makarating sa lupalop ng Pilipinas, kahit saan ka mapunta at masiraan ka, may mabibili kang mga brake pads nito. Yun nga po yung Pajero. So hindi ka magkakaroon ng problema. Ang harapan nito ay Isuzu rin po, yung mga brake pads nito. At nabibili ko yung mga pyesa niyan, diyan kay Pasay Jetco, kay Walco at kay Jason. So, dahil sa Isuzu, wala kang problema. Marami pa silang pyesa dito sa Pilipinas. Oh, mga kapatid, sigurado may magtatanong sa inyo. Nilakihan ko yung gulong, baka mahirapan yung makina. Hindi po, nagre-gear po ako dito. Ang original po na differential nito, doon sa kanyang 235/70 R15 na gulong, ay 4.1. Ngayon po, ito po ay naka-33 na gulong, 4.8 na po ang ratio po nito. Kaya po, hindi po mahihirapan ang makina. Kayang-kaya niya itong iakyat sa mga bundok at kung speed naman ang pag-uusapan sa kapatagan, kayang-kaya rin po yun. Yun nga lang mga kapatid, kapag ganito kataas ang sasakyan mo, syempre, wag mo itong patakbuhin ng 120 kilometers per hour sa highway. Sobrang laki yan. Pero kaya niya. Yun po ang top speed nito. Nakita nyo itong naka-double wishbone kung gaano siya kataas. At nakita nyo rin itong naka 4-inch body lip na may 31 na gulong. Ito naka 33 na gulong. Dito sa dalawang to, wala akong pinwersa dito. Pero mga kapatid, tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na to mapapalipad katulad nung nakita nyo sa commercial ni Mr. Edu Manzano. Pero ito po, talagang pagka dumaan to sa harapan ng maraming tao, talagang lilingunin nila. Isabay mo to sa mga modelong sasakyan ngayon, mas lilingunin nila itong mga ganitong klase ng sasakyan. At talagang ito po ay garantisado na matatag, matibay, at talagang maaasahan nyo, makarating man kayo sa mga dulong lugar dito sa Pilipinas, hindi po kayo ibibitin ng 4JA1 na makina. Walang timing belt, walang timing chain, ito po ay timing gear. Alagaan mo lang sa change oil, talaga pong pakikinabangan mo itong mga makina nito. Hanggang ngayon, ang makina ng Isuzu na 4JA1 ay ginamit ngayon ng Euro 4 na Isuzu Travis. Kuya Reynaldo Dizon, Kapampangan, taga-Tarlac, nandito na si Damulag. Kasi ang kalabaw po sa Kapampangan ay Damulag. So, eto na si Damulag na Highlander, nasabi mo gagamitin mo sa iyong farm. Naka-ready na siya. So, masusubukan mo na to. So, anumang araw mula ngayon ay pwede ka nang lumuwas dito sa Antipolo para makuha mo na itong si Damulag. At si
Kuya Ray Cesar Gramata, kapag bumalik ka na galing dyan sa US, ang sabi mo sa amin, kay Kuya Russell, ay magte-trail ka dyan sa norte. I-try mong mag-trail dito sa amin, sa Tanay. Talagang masusubukan mo at sasama po kami. Kasama yung aking pinsan na presidente namin sa Eagles, Kuya Jesse. O yan, si Kuya Jesse Alvarez, ang presidente namin sa Eagles, sa Marangal Royal Eagles. Diyan po sa Taguig. So Kuya Jesse, bago matapos itong aking vlog, batiin mo yung ating mga kakuya diyan sa Marangal Royal Eagles. Binabati po namin lahat ng Marangal Royal Eagles Club, tsaka po yung NCR West Region sa pangunguna po ni Kuya Gob Jess Repiso. Iyon. Parang parang wala kayo bang ibang babatiin? Wala na po. So yan mga kapatid, ikutan mo ng konti ito para makita nyo yung paji ni Kuya Jesse. Saka si Kuya Jesse po ay admin, Pajero Club. Siya po yung admin doon. So yung mga may Pajero, ayan po si Kuya Jesse, nakita nyo na. Ayan. Okay, ayun pa, meron pa akong pinipinturahan na 3 doors na Pajero doon. So ayan mga kapatid, malapit na rin matapos yan, binadi-repair namin. At iyan po ay US version na Pajero, kaya wala po siyang conversion. Mga kapatid, maraming salamat po. Napakainit kahit na gabi na dito sa Antipolo. Tignan nyo naman yung pawis ko. Sobrang init dito sa amin. Mag-iingat kayo. Lagi kayong iinom ng malamig na tubig. At hanggat maaari, i-check nyo palagi ang inyong blood pressure. Magpapacheck up po kayo sa doktor. Sa sobrang init, baka tayo ay tamaan ng heat stroke. Meron yata akong bisita eh. Ito mga kapatid kagagaling lang ng Australia nito. Hindi ko alam kung ito ay may pasalubong sa akin, itong pinaka-paborito kong biyanan. Bakit? Ilan ba biyanan ko? Halika dito mama, dali! O ayan o. Ito po, yung aking biyanan, si Mama Beth. Kagagaling mo lang ng Australia pa. Pawis na pawis ako. Kaya kabababa lang po na aeroplano. Galing po na Australia. Sa Perth. Anong pasalubong mo? Bago ka umalis, batiin mo ngayon yung mga iniwanan mo doon sa Australia. Batiin mo. Sino ba yung mga iniwan mo doon sa Australia, ma? Yung mga apo mo na iniwan mo doon? Oo, sila lahat. Sino po? King, Beans, Lani, pa? Bian, mga bata. Mga bata. Jan, Sino pa? Migmig. Baka may nakalimutan si mama, kilala nyo na kung sino kayo. Basta lahat nung iniwan niya galing sa Australia, ay binabati kayo ni mama. Joan. Sino pa? Budeng. Sino pa? Ayan mga kapatid, pasensya na kayo ngayon ko lang nakita to, makalipas ang 1 taon, yung aking paboritong biyanan. So ngayon, yung mga bayo ko at hipag ko diyan sa Pampanga, pupuntahan kayo ni Mama bukas at marami pong dalang mga chocolates. Maraming dalang mga Australian dollars. Sige mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel, Autorans. Muli, ako po ay bumabati ng magandang gabi sa inyong lahat.